Breaking news! China, inaangkin na naman ang Pag-asa Island na kanila daw ito teritoryo. Samantala, dating Senate President Franklin Drilon nabisto ang ginawang kasunduan umano ni dating Pangulong Duterte at sa China. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo. Please subscribe and like and share. So yun po mga kababayan, magandang araw na naman po no, sa lahat nating mga kababayan. So yan, nandito na naman tayo para magbigay ng update sa lahat po nating mga kababayan. Talagang hindi po ito titigil ang China hanggat hindi ata nakukuha ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea mga kababayan. Grabe itong China mga kababayan. Kahit napakalayo po sa kanilang teritoryo, inaangkin nila. Ganyan na baka desperado ang China mga kababayan sa kanilang pananakop sa mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa. Porke lang maliit na bansa ay gaganituhin na lang ng China. So alam naman natin yan mga kababayan. Ang China talaga mga kababayan, halos mga kalapit nitong bansa, mga nakapalibot na bansa nito ay kalaban ng China mga kababayan. Kasi sa ginagawa po nilang pangaangkin sa mga teritoryo na pag-aari ng mga kalapit nitong bansa. Katulad na lang dito sa Pilipinas mga kababayan, inaangkin niya ang Ayungin Shoal na kanila daw umano yan teritoryo. Kaya gustong gusto nila ipahatak ang BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal na yan ay in-outpost umano noong 1999. Ayan po mano ay isa sa mga tanda ng Pilipinas na yan ay pag-aari pa ng Pilipinas at pasok pa sa exclusive economic zone ng bansa. Hindi kasi matanggap ng China mga kababayan na nanalo na ang Pilipinas noong 2016 arbitral ruling. Kaya yan, dahil maliit lang na bansa tayo mga kababayan, gusto nilang pilitin na ibigay talaga natin yung Ayungin Shoal na yan mga kababayan sa kanila. Subalit, malas lang nila dahil ang pumalit na presidente ay may paninindigan at may bayag. Hindi nauurong ang bayag ng Ilocano mga kababayan sa anumang pagbabanta, anumang panghaharas sa mga kababayan natin dyan sa West Philippine Sea. Buo ang paninindigan ng ating mahal na Pangulo na ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Hindi katulad ng nakaraang administrasyon, ipinagkasundo pa ang West Philippine Sea sa China. Alam nyo ba mga kababayan, ang nais lang ng Pangulo natin ay makuha ang dapat sa atin at tayo ang makinabang sa dapat na para sa atin, hindi ang mga ibang bansa. Katulad yan mga kababayan, ang ating mga mangingisdang Pilipino dyan, hindi po sila makapangisda ng maayos dyan sa West Philippine Sea. Natatakot po sila mga kababayan. Siyempre, nandyan ang mga barko ng China, inaharas ang ating mga mangingisdang Pilipino. So ngayon nga lang sila mga kababayan nakapangisda ng maayos kasi binabantayan ito ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources at ang ating Philippine Coast Guard. Inaangkin na naman ng China ang soberanya sa Pag-asa Island, nakusan ang Pilipinas ng encroachment. So yung mga kababayan, Pilipinas pa ngayon ang nababaliktad. Pilipinas pa ngayon ang illegal occupied dyan sa West Philippine Sea sa may Pag-asa Island. Naku mga kababayan, eto na naman ang Pag-asa Island. Mukhang gusto na naman ng China kunin. May soberanya daw sila dyan mga kababayan sa Pag-asa Island na teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Nako mga kababayan, ano to mga kababayan, may kinalaman ba ito sa agreement ng nakaraang administrasyon? Bakit ganito mga kababayan? Samantala nung nakaraang administrasyon hindi ito lumalabas Bakit ngayon lang ito lumalabas na sinasabi umano ng China? May soberanya sila rito sa may Pag-asa Island? Ayon dito mga kababayan,
iginito mano ng China ang kanilang sovereign na rights sa Pag-asa Island nitong Huwebes na inakusahan mano ang Pilipinas bilang kapalit ng illegal na pag-okupa sa lugar. Naku mga kababayan, nabaliktad pa ngayon ng Pilipinas. Tayo pa ngayon ang illegal na nag-okupa dyan sa Pag-asa Island samantala atin yung teritoryo. Biruin nyo yan, kawalang hiyan China mga kababayan. Yan kasi pinagkatiwala kasi sa China eh. At ito naman mga kababayan, sinabi naman ng ating mahal na Pangulo, kung ano man ang pinagkasunduan ng nakaraang administrasyon ay hindi yun susundan. Ipagpatuloy ng ating mahal na Pangulo ang paninindigan na hindi ibibigay ang isa sa mga teritoryo o isang pulgada lamang na teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Yan dapat ang isang presidente. May paninindigan. Nakikipag-alyado sa Japan, US, Australia. Dahil nga mga kababayan, siyempre, maliit lang tayong mga kababayan. Tama lang na makipagkaalyado sa mga malalakas na bansa para tumulong sa atin. Kasi malakas na bansa yung China mga kababayan. Hindi basta-basta yan. Pero sa atin naman mga kababayan, ayon naman sa nakikita ko, hindi naman yan makikipagdigma ang China, hindi yan makikipagwar kasi bagsak ang ekonomiya ng China mga kababayan. Ito nga rin ang nakikita kong dahilan, baka mamaya ay isa sa mga dahilan din ito na para kunin nila ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Dahil mga kababayan, baka may binabalak yan sila dyan sa West Philippine Sea mga kababayan, sa Ayungin Shoal. Kaya gustong-gusto nila makuha yan. Kasi bagsak ekonomiya nila eh. Alam ko mga kababayan, napakalaking tulong sa China kaya yung South China Sea na yan, ang West Philippine Sea. Kasi halos nandyan lagi yung mga barko nila mga kababayan. Nandyan palagi. At mayaman yan sa oil, sa isda. Napakayaman dyan mga kababayan. Kaya ito lang ang masasabi ko. Pag ito po'y hinayaan na ng China sa Pilipinas, napakalaking tulong ito para sa ating mga mangingisdang Pilipino. Siyempre mga kababayan, tataas na ang huli ng isda ngayon. O nakaraang buwan nga mga kababayan, ayon sa pahayag ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources, tumaas ang huli ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. At tuloy din ang suporta mga kababayan ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources ng gobyerno sa pamamahagi ng tulong sa lahat ng mangingisda. Nagbibigay sila ng subsidy oil, mga pagkain, groceries, yan. Tuloy ang pagbigay nila ng tulong. Ganyan dapat ang presidente mga kababayan. Inaalagaan ang ating mga mangingisdang Pilipino at binibigyan pa ng tulong. Ganyan ang presidente dapat. Ito po mga kababayan, mayroon lang po akong idagdag sa inyo mga kababayan. Ang dating Senate President na si Drilon mga kababayan ay nagpahayag din ng kanyang pahayag dito. Ayon sa kanya, ang pagbubunyag ng secret deal ni Duterte sa China. Nako, ayan na mga kababayan. Dating Senate President po ito si Drilon nung panahon po ni Pangulong Duterte. Sinabi umano ni dating Senate President Franklin Drilon nitong Huwebes na dapat hilingin ng gobyerno ng Pilipinas ang pagbubunyag ng mga detalye at tinaguriang gentleman agreement ni Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Xi Jinping ng China. Yan na mga kababayan. Ang pagsisiwalat ay dapat unang pagkakasunod-sunod na araw. Sinabi umano ni Drilon sa inquiry sa isang panayam sa telepono nang tanungin umano kung ano ang maaari niyang imungkay na dapat gawin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa di umano'y lihim na pasalitang kasunduan na ibinunyag umano ni dating tagapagsalita na si Harry Roque. Kasi sinabi kasi ni Harry Roque mga kababayan, may gentleman agreement talaga na nangyari. Si Pangulong Duterte mismo galing yan kay Harry Roque umano. Ibinunyag umano ni Harry Roque na ang kasunduan ni Duterte at ng China na panatilihin ang status quo sa Ayungin Thomas Shoal kung saan nag-ground ang BRP Sierra Madre. Anya, sa ilalim ng kasunduan, iiwasan ng Pilipinas ang pagtatayo at pagkukumpuni ng mga
installation sa West Philippine Sea. Bawal ang mga pagtatayo mga kababayan. Bawal, gagawa tayo ng isla dyan sa West Philippine Sea. Ipapagawa natin yung BRP Sierra Madre. So bawal. Pinagbabawalan tayo sa sarili nating teritoryo. Bawal tayo dyan mga kababayan gumawa. So kailangan natin ng permiso ng China. Grabe mga kababayan. Ganyan ba ang pinagkasunduan ni Xi Jinping at ni dating Pangulong Duterte? Papayag ba kayo dyan? Gagawa tayo ng sarili nating isla dyan sa West Philippine Sea o gagawa tayo, papagawa natin yung BRP Sierra Madre para hindi mabulok, ay kailangan magpaalam muna tayo sa China. Mga kababayan, sa sarili nating teritoryo, papaalam muna tayo. Bahagi ng kasunduan sa pagitan ni Duterte at Xi ay pinahintulutan lamang ang mga Pilipino na maghatid ng mga supply ng pagkain at tubig, walang construction materials sa mga tropang namamahala sa Sierra Madre. So walang construction materials na dadalhin sa Sierra Madre. So paano mangyayari dyan mga kababayan? Masisira na lang ang Sierra Madre. Ang mangyayari dyan mga kababayan, pag nasira ang Sierra Madre, matik, wala na ang Ayungin Shoal. Wala nang magbabantay. Wala na. Wala na tayong teritoryo sa Ayungin Shoal kasi makukuha na ng side China yan. Ang Sierra Madre ay isang sira-sirang barko noong World War II na siyang sumadsad noong 1999 sa Ayungin Shoal upang magsilbi isa sa mga outpost ng militar ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Papayag ka ba dito na makuha ng China ang Ayungin Shoal? Pabor ka ba sa sinabi ni Drilon? Siyempre mga kababayan, ano masasabi nyo at makukomento nyo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang araw sa inyo. Thank you.